Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Nang magsawa siya sa pagpapala sa aking mga kabundukan, pati na ang dulo nito, ay naramdaman kong bumaba ang kamay niya sa botones ng pantalong ko. Ibinaba niya ang zipper nito at ipinaloob ang kamay niya sa pambabang pandoob ko. Napakayog-kayog ang aking likuran nang baybayin ng kanyang daliri ang pinakasentro ng aking katawan. Hindi ko maintindihan kung bakit pinabayaan ko siyang hawakan ako doon. Hindi ko pinayagan na gawin ang mga ito sa mga naging boyfriend ko. Nasaktan ako nang iginiit niya ang kanyang pinakagitnang daliri. Pero nang mabilis niyang galaw-galawin ang kanyang kamay, ay napahawak ako sa kanyang kamay. Naramdaman kong may bumulwak na likilo sa sentro ng aking pagkababae. Napahiga ako sa upuan. Nanatili ako sa ganong ayos at nakatulog. Nagising ako, napapasikat na ang araw at maliwanag na ang aming nadadaanang mga tanawin. Papasikat pa lang ang araw nang makarating kami sa aming destinasyon. Mahaba ang playa ng bahaging iyon ng karagatan na sakop ng Lingayen, Pangasinan. Inayos lang namin ang mga gamit at pinili namin na isa sa mga cottage na inapilahan ko pa niya. Nagpalit ako ng panpaligo na swimming suit na pinatungan ko ng shorts. Naka-shorts at kamisa de chino naman si Ted. Binaybay namin ang dulo ng playa hanggang makakita kami ng nakatagilid na bangka. Parang nahuhulaan ko na ang iniisip ni Ted. Kailangan magkaroon ng kaganapan ang ginawa namin sa loob ng bus. Alam mo ba kung bakit magsyota ang tawag sa magkasintahan? Talong ni Ted nang nasa loob na kami ng nakatagilid na bangka. Ipinasok niya ang kamay niya sa gilid ng aking mga hita. At sinabi niya dahil sila ay nagsushot-shotan. Sabi niya na ipinasok ang daliri sa sentro ng aking pagkababae. Mabilis akong naghubad ng short, ganun din siya. Mabilisan lamang at baka may makapansin sa amin. Sariwa pa ang bowling na naramdaman namin sa ginawa namin sa bus. Ibinukara ko ang magkabilang gilid ng bangka. Ang aking dalawang paa. Lumagay siya sa may paanan ko at inasinta ang pinakasentro ng aking pagkababae. At pumasok na nga ang dapat pumasok. Naramdaman kong nasaktan ako at nagmamadali siyang makipagsalpukan at sinalubong ko naman ng marin ang kanyang pagsasalpok. Bago narating namin ang sukludan, gabi na nang makauwi kami excursion. Sasama na ako sa'yo, sabi ko sa kanya. Nag-aaral pa ako, 1 taon pa lang bago ako makatapos. Mag-review pa ako at pagkatapos para sa board exam. Sabi niya sa akin, may trabaho naman ako, hindi mo ako magiging pasanin. Katwiran ko sa kanya. Nakasal kami at maayos naman ang aming naging pagsasama. Mabait si Ted, mapagmahal at pareho kaming mainit. Pagdating sa pakikipagdigmaan, ang unang taon namin ay ginugol namin sa kaganapan ng pananapik sa isa't isa. Compatible kami pagdating sa salpukan. Pag may regla naman ako, saka kami hindi nakakapag-bonding. Pinagawan kami ng mga magulang niya ng isang katamtamang laki na bahay.
sa ibaba ng lote nila matapos kaming kasal. Kahit undergraduate ay nakapagtrabaho si Ted. Kaya kahit nakatapos na siya at nakapasa sa board exam ay hindi siya lumipat pa ng ibang kumpanya. Itinaas naman siya ng pwesto bilang supervising engineer at tinaasan din ang kanyang sweldo. Pinatigil na niya ako sa pagtatrabaho at nagplano kaming magkaroon na ng anak. Sa pakiramdam ko, napakaswerte ko sa aking asawa. Hindi kami nagkakagalit o kaya ay hindi nagkakatampuhan kasi wala namang relasyon na gano'n. Mapagpagaya lang si Ted. Siya paminsan ang pumupuno sa mga pagkukulang ko. Nang isilang ko si May, parang may nagbago sa akin. Parang naging mapaghanap ako. Madalas kasi pag umuwi si Ted, lahat ng atensyon niya ay nasa anak namin. Parang hindi niya na ako napapansin. Nakaramdam ako ng pagkabagot. Nabawasan na rin ang aming salpukan. Madalas siyang mag-overtime at tumatanggap na siya ng mga assignments sa probinsya. Baka pa daw makaipon kami agad at yung kaya raw sa May. At kailangan namin paghandaan ang kinabukasan nito. Pinasya kong gumamit ng tableta. Ayaw ko nang malagdagan si May. Pakiramdam ko kasi pag nag-anak pa kami, madadagdagan lang ang kaagaw ko sa atensyon ng asawa ko. Nahihinga ko ang problema ko sa matalik kong kaibigan na si Shea. Sabi niya, bored lang daw ako. Pinayuhan niya ako na maghanap ako ng mapaglilibangan. Kaya naisip kong manahi sa bahay. Nagpabili ako ng isang high-speed na makinang panahi at tumanggap ako ng mga patahi. At hindi ko inisip ng pagtahi-tahi kong ito ay maging mitya na muling pagbabalik ng aking pagiging palikera. Nasa trabaho ng araw na yan si Ted. 3 taon na si May at natutulog ito sa kwarto. Katatapos ko lang maligo at nakaduster lang ako ng manipis. Masa-masa pa ang buhok ko. Binuksan ko ang stand fan at tinapat ito sa akin ang buga ng hangin para matuyo ang buhok ko. Saka ako na po sa makinang palahi. Nasa ganito akong kalagayan nang may magpatao po sa labas ng bahay namin. Nang silipin ko sa bintana ay nakita ko sa labas George. Taga rito rin siya sa barangay na tinitirahan namin. Ang alam ko ay magkabarkada sila ni Ted. Pinapasok ko siya at pinaupo sa sopa na nakaharap sa kinauupuan ko. Magpapaputula sana ako nitong pantalon. Sabi nito, napansin ko na parang ang sulap niya kay baba sa dako ng aking pinangupuan. Nang tingnan ko ang direksyon ng sinusulyapan niya, saka ako napansin na nakapaka ako sa pagkakaupo ko at medyo nakalilis pa ang laylayan ng blaster ko. Imbis na magalit, ay parang nag-iba pa ang aking pakiramdam na pinagnanasaan ang sentro ng aking pagkababae ng lalaking ito. Kaya lalo ko pang binuka at inililis ang laylayan ng blaster at nakita ko nakalitaw na ang panloob pambaba ko at nakita niya ang mahulma kong tinatagong kayamanan na nakabakat sa panloob pambaba ko. Nakita kong panay ang lunok ng laway ni George. Tara, sukatan kita. Tumayo ako at kinuha ang tape measure at lumapit sa kanya. Tumayo siya at napatalikod ako sa makina. Nang ibaba ko ang dulo ng tape measure ay sinadya kong sagiin ng likod ng palat ko ang nakabukol na harapan niya. Para nang sinisilihan ang aking pakiramdam sa pakitan ng aking mga hita. Hindi na nakapagpigil si George at niyakap ako. Napatras ako at napaupo ang kalahati ng aking likuran sa mesa ng mga makinang panahi. Napakaganda mo, Maribel. Napakaswerte ni Ted. Nakakabugli ka, sabi niya ay hinalikan ako sa leeg. Nakadala
nakadama na ako ng kakaiba sa mga oras na yun. Naisip ko, butas na naman ako. Wala nang mawawala sa akin kung pagbibigan ko ang lalaking ito. Paalpasin ko lang ang gogli ko. Hindi ko naman babawasan ang pag-ibig ko sa asawa ko. Saka, gumagamit man ako ng tableta para hindi mabuntis. Agad na bumaba ang kamay ni George sa ilalim ng gasol ko at hinatak ko ba ang panloob pambaba ko. Kusa kong itinaas at ibinaluktot ang isang pako para maalis ang saklot na yun. Bigla na lang pinagpala ako ng daliri ni George at isang kabundukan ay nailabas niya sa maluwag na harapan ng gastot ko. Naramdaman ko agad ang pagkagasa ng mga likido. Nang maramdaman niya na lumabas na ang likido, ay nagkukumahog siyang ibinaba ang kanyang pantalon. Itinaas ko naman ang aking isang paa sa ibabaw ng makina. Nang nasa bukana na ang bagay na yun, sa aking pagkababae ay narinig kong umiyak ang anak ko sa kwarto. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli, maraming salamat.